Ma'am Audrey, kung nasaan ka man ngayon, sana nasa maayos kang lagay at isang araw, mabasa mo to. Napaupo ako sa matigas na kahoy na kama habang binabasa ang sulat, habang si Freya ang kapatid ni Faye ay aligaga akong pinapanood. Sa dulo ng aking alaala ay natatandaan ko ang ganito ang sulat kamay ni Faye. Madalas ko siyang nakikita nagsusulat noon. Tikom ang bibig ko noong aksidente kong nalaman ang plano ni Ma'am Raquel at Sir Landers laban sa iyo at ni Sir Zack. Dahil may sakit noon si Mama, walang pag-alinlangan kung tinanggap ang perang ibinigay sa akin ni Ma'am Raquel, not even knowing her conditions and schemes. Ang akala ko noon ay nagmamagandang loob siya sa akin. Noong araw na inoperahan ng mama ko, ang siya ring araw na inutusan niya akong gawin ang gusto niyang mangyari. Anyay kung magtatagumpay ako sa gagawin, magtatagumpay din ang operasyon. Kung hindi, ihanda ko na raw ang sarili ko. Sa takot na mangyari yun, kahit sa kabila ng pinagsamahan nating dalawa at namin ni Sir Zack, nagawa ko kayong talikuran. I had no other choice dahil mas matimbang sa akin ng pamilya ko. At batid kong, hindi na rin magandang relasyon yung mag-asawa. Kaya naman nilagyan ko ng drogang inumin at pagkain inihanda para kay Sir Zack noong gabing yun. Gaya na nakasaad sa utos. I'd met Ma'am Marian hours before that night. She was a very mentally unstable woman. Naroon din si Ma'am Raquel. Inuutos si Ma'am Marian na muli na silang magsasama ni Sir. Wala po sa katinuan ng babaeng yun. At totoo nga ang haka-haka noon na. Meron na siyang sakit sa pag-iisip magmula nang iwan siya ni Sir. Kaya agad-agad siyang sumama sa akin nung sinabi na dadalhin siya sa mansyon ni Sir. Kung ano man ang nasaksihan niyo nung gabing yun, lahat ng yun ay ako ang may gawa. Dahil wala, pinili kong sundin ang iniutos ni Ma'am Raquel. Sana mapatawad niyo ako, Ma'am Audrey. Ang akala ko ay hanggang doon na lang ang malalaman ko at kaya kong itago. Pero aksidente kong narinig mula sa kanila ang planong pagpapahirap sa iyo ni Sir Landers noong napapayag ka na niyan sumama sa kanya. Dahil nakaplano na ang lahat, at huli na dahil nakaalis na kayo ng bansa, sa oras na magsumbong ako kay Sir, idadamay niya ang pamilya ko, kaya wala akong magagawa, kundi ipagdasal na makarating sa inyong sulat at malaman ng totoo. Kahit pa sa oras na nababasa niyo to, wala na ako. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Sa mga lahat ng nalaman dala ng kapiranggot na sulat ay parang ang tinatambol ng paulit-ulit ang puso ko. Walang kasing lamig ang mga kamay at binti ko. Halos panginigan ako sa labis na labig. Ani may binuhusan ng nagigilong tubig. I was supposed to hear Zack's side regarding this matter, but I never expected I would find it this way a little earlier. Sinabi ko sa sarili kong patatawarin ko siya. Basta ba't aminin niya lang sa akin ang katotohanan na hindi ilusyon na nakita ko noon. Sinabi kong handa kong kalimutan ang lahat ng yun. Basta ba ipaliwanag niya lang sa akin kung bakit niya nagawa yun. Hindi ko lubos maisip na ganito. May mas malalim na dahilan ng lahat. Ate Audrey, magkakasunod na nagsibagsakan ng mga luha ko ng kanina pang naipon. My marriage. Raquel ruined me and Zack's marriage. Nasubsob ko ang aking mukha sa dalawa kong palad at doon humagulhol ng iyak. Why? What did I do to deserve this? What did we do to you, Raquel? Bakit kailangan mong idamay si Faye? Bakit mo siya pinatay? Napasabunot ako sa aking buhok. May kung anong tinik ang agad na bumara sa aking lalamunan. Nagwawala ang dibdib ko dahil sa bilis ng tikundong ng aking puso. Hindi ko malaman ang gagawin para ako mawawala sa katinuan. Bago po mawala si Ate Faye, may nakukwento na po siyang ganito sa akin. Hindi ko naman alam na ganito pong kalala. Isang araw, pumunta sa amin ng babaeng sa Avedra para ibalita na naaksidente si ate at binawian ng buhay. Gumuho ang mundo ko noon. Pero nararamdaman kong may hindi tama. Naghalungkat ako sa mga gamit niya at saka ko natagpuan ang sulat na to. Hindi ko kasi alam kung saan ako magsusumbong dahil wala akong pagkakataon na makapasok sa mansyong to. Wala akong magawa, lalo na't malaking pamilya ang kalalabanin namin. Binura ko ang mga luha sa mga mata ko at sa kapilit niliwanagan ang aking paningin upang makita ang umiiyak na kapatid ni Faye. Kayo lang po ang pag-asa ko, Ate Audrey.
Nakikiusap po ako na magkaroon ng hustisya sa pagkamatay ni ate. Nakikiusap po ako na sana mapatawad niyo siya. Hindi hamak na wala kaming laban sa kapangyarihan yung mga Saavedra, kaya niya nagawa yun. Mahirap lang po ang buhay namin. Hindi namin kayo kayang labanan ng patas. Ilang ulit ko pang narinig ang pakikiusap ni Freya. Kumulang na lang ay lumuhod siya sa harapan ko. Unti-unting namuo ang galit sa aking dibdib. Hindi dahil kay Faye, kundi kay Raquel at Landers. Mga hayop sila. Mga hayop sila. Muli ako napahigpit. Lahat ng pasakit na naranasan ko. Akala ko may galit sa akin ng mundo. Mga demonyo palang may gawa. Ano bang nagawa ko para gawin nila to sa akin? Sa amin ni Zach. Magkaibigan kaming dalawa. Halos ituring ko siyang kapatid ko dahil siya lang yung taong nakakaintindi sa akin. Lahat ba ng yun? Kasinungalingan lang. Alam kong hindi yun masasagot ni Freya pero puno ko pa rin ng katanungan siyang tinitigan. Desperada na makahanap ng sagot ngayon mismo. Dahil hindi ko maintindihan. Kahit anong dikdik ko sa utak ko, hindi ko maintindihan kung bakit at paano niya nagawa lahat ng yon. Mababaliw ako sa kaiisip kung para saan ang lahat ng ito. Raquel was a sweetheart even the first time we ever met. Malugod niya akong tinanggap. Naniwala ako sa kabaitan niyang ipinakita sa akin. At nagpapasalamat ako araw-araw na walang sawa niya akong tinutulungan. Tapos malalaman kong lahat ng iyon ay siyang may gawa. Kinagat ko ng mariin ang ibaba kong labi hanggang sa maramdaman ko ang pagdudugo nito para lang mabalik ko ang sarili sa katinuan. Madino kong lumunok ng ilang beses. Pilit kinakalma ang dibdib ko, saka tumayo at harapin si Freya. Kahit ako walang kapangyarihan laban sa mga Saavedra. Kumibot ang labi ko. Pero mahal ako ni Zach. Kaya alam kong hindi niya palalampasin to. Dahil alam kong mahal ako ng asawa ko. Kaya mananagot silang lahat. Sisiguraduhin kong hindi mauuwi sa walang pagkamatay ni Faye. Tinatagad po ang loob ko. That's right. Zach loves me. I know he does now. Pinatunayan niyo yon ng ilang beses. Sa pagpapakasal sa akin, sa paghahanap sa akin, sa pagbawi sa akin, at sa pagtanggap sa anak ko, at sa pag-aalaga sa akin. Bakit ang tagal ko nagpabulag sa ibang tao para makita ang pagmamahal niyang yun? Hindi man niya ako mahal sa tipikal na pamamaraan, subalit mahal niya ako na walang kapantay. The love I badly needed throughout my life has always been in front of me. Zach hurriedly went inside his mansion without paying attention to the people who were greeting him, and the person kept on talking beside him. Boss, mukhang kailangan ko na yata talaga ng tulong. Hindi ko pa rin mahanap kung sino yun ang ambush sa akin nitong mga nakaraang linggo. Ako talaga yung inaatake tuwing mag-isa ako. Patak pang kwento ni Ramil sa kanya, pilit humahabol. Look, I just got off from work. Just pick anyone from the group to help you. He gets so busy with the company. Ayaw na muna niyang kumilos para sa illegal nilang organisasyon. Kung may kinalaman dyan ng Maxwell na yun, doon lang ako kikilos. Napabuntong hininga ito at hindi na humabot pa. Noted, boss. He had endured 5 days of being away from this place. Mabibilis at malalaki ang hakbang niya ngayon kumpara sa karaniwan niyang paglalakad. Excitement, longing, and anxiousness are fighting within his chest. Pananabik dahil sa 5 araw na wala siya sa mansyon, ay naging maganda ang pakikitungo sa kanya ni Audrey mula sa tawag. Aminado siyang naminis niya ito ngayon, subalit may kung ano sa dibdib niya ang nag-aalinlangan at kinakabahan dahil baka hindi naman siya pansinin o pakitunguhan ng maayos ni Audrey sa personal. Hindi kaya noong magkalayo sila. Papa? Inosente siyang tiningala ni Dozelle pagkapasok niya sa kanilang kwarto. Nakaupo ito sa couch habang nanonood ng telebisyon. Naglinga-linga siya ng paningin sa paligid. Audrey said she'd be waiting inside the room but she's nowhere inside. Nilapitan niya ang bata at maingat itong tinarga. Where's your mama? Kitchen! Tumuro ito sa labas. Have you had dinner already? Dinner? No. Umiling-iling ito. He smiled and gently brushed his hair.
Makapal na agad ang buhok nito at katulad ng sa kanya ay may pakurba ang dulo nun. In truth, he still hopes that this child is his, because he has very little resemblance. In his heart says it's his. Sadyang kung hindi lang siya nagpa-DNA, hindi sana ipatuloy niya pa rin pangahawakan ng kahibangang yon. Let's go downstairs. But no matter what, this child is now his heir. Nang makababang muli ay nagtungo siya agad sa dining room. Subalit, wala roon si Audrey. Kaya naglakat siyang muli patungo sa dirty kitchen. Umaliwalas sa mukha niya na makita itong nagluluto kasama ang isang kusinera habang abala sa pakikipagkwentuhan. Kaya nga po, hindi ko ba alam ba't ako pinupunterian ng grupo nila Shasha. Nababastusan daw sila sa akin kahit wala akong ginagawa. Rinig niyang reklamo ng kausap ng asawa. Version yun ng grupo nila Davina, palibhasa mga inggit. Sinasabi ko na sa'yo, mas mabuting wag mo na lang silang pagpapansinin kundi pagtutulungan ka lang tapos ikaw lang makakawawa kapag walang tutulong sa'yo. Pero syempre, pag nangyari na yun sa'yo ngayon, huwag kang mahihiyang tawagin ako ako nang bahala. His eyebrows furrowed. Tinignan niya ang maliit na katawan ng asawa. He highly doubts she can fight back with that fragile body of hers. Kung sa bagay, malakas ang fighting spirit nito at hindi basta-basta nagpapatalo. He instantly regrets it when he lets the other maids bully her. Noong sinabihan niya si Panying na wag nang pahirapan si Audrey, ay huli na niyang malaman na patuloy pa rin sila sa ginagawa. I will fire them all right now. His voice echoed in the room, and the two women talking were disrupted. Zach! Nagugulat si Audrey na makita siya, subalit kagaya niya ay lumiwanag ang mukha nito na kanina ay nakalukot. Ang aga mo yata, sabi mo mamaya ka pang 8 uuwi Hindi maiwasang tumaas ang sulok ng labi niya. It's already 8, my wife. 8 na? Lumapit sa kanya si Audrey. Hindi ko na malayan, napasarap ang usapan namin ni Freya. Hindi niya inaasahan ng tumingkayan si Audrey para dampian siya ng halik sa pisngi. Nanigas siya at ilang beses na napakurap. Yes, she's treating him the same way they started calling each other. This is a huge change. Hindi niya lubos maisip na simula ng pagdating ni Dussel at ang lasing na pag-amin sa asawa ng nararamdaman niya ay magkakaroon ng ganitong epekto. Kung sana pala inoon na siya umamin, hindi sana inoon pa sila nagkaayos. Oh, fuck the time he was waiting all this time. I'm sorry. Mahina niyang naiusal sa isipin. Nagtaka naman si Audrey. Sorry, San, sa mga maids ba? It's okay, don't fire them for now. Why not? He frowned, though he's sorry for everything he did to her. Just not enough to fire them. Ang unfair nun sa akin. Napalabi ito. Oh, he restrained himself from smiling wide. Do whatever you want. Kahit ano? Yes. Natulala siya sa mukha ni Audrey nang unti-unting lumaki ang ngiti nito sa mga labi. Napakagandang pagmasdan ng mga mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin na umaayon sa nipis at kulay rosas nitong labi. Mayroon ding ningning sa mga ito, tila ay ngumingiti rin sa kanya. On top of his memory, Audrey never smiled like that in front of him. Subalit ganitong ngiti ni Audrey ang madalas niya napapanood sa telebisyon noon, dahilan kung bakit siya nahumaling ng husto. What did he do for her to stop smiling like this before? Why did he wipe the smiles on her? May kung anong kumurot sa puso niya. He has never been a good husband to her. It's all his fault. Wala sa wisyo niyang hinawakan ng pisngi nito at marahan yung hinaplos. Hindi naman nawala ang matamis ang ngiti na iyon ni Audrey. Mama and Papa are flirting! Pareho at sabay silang napabalik sa katauhan nang magkomento si Dussel na siyang kanina pang nanonood sa kanila habang karga ni Zach. Pinisil ni Zach ang matangos sa ilong ng bata. Where did you learn that, you brat? Kakapanood mo yun ng TV, no? Akto pang pagsusungit ni Audrey sa anak. Humagikhik ng tawa si Dussel, inosente pang tumango-tango. A child's laugh is contagious. They didn't realize that the three of them were laughing. Not until Freya, the chef, interrupted and said that the food was ready. They took the time to eat dinner together. As Zach was observing them, he couldn't help thinking they were becoming a family. Another pile of hope surged in his heart and mind.
He will also never get tired of hoping that Audrey will love him one day, because he will never stop wrapping her in his arms until she does so. In both cruel and gentle ways, he'll do everything for her to stay with him. At ngayon ay hindi lang ito, kundi na rin ang anak nila. He will make sure his son never gets to blurt out daddy again, but only papa. They will be a real family one day. Nakatulog na si Dozelle. Naglakad papalapit sa kanya si Audrey galing sa kama kung saan mahimbing nang natutulog ang kanilang anak. Katatapos lang ding maligo ni Zach. Tanging ang itim na bathrobe lamang ang kanyang suot nang maupo siya sa couch. Ako na. Kinuha ni Audrey sa kamay niya ang puting tuwalya para patuyuin ang buhok niya. He was startled by her actions and behavior, but he let her be. Hindi niya pa ito naranasan na ginagawa ng asawa sa kanya. He can smell the natural scent on her body because of their close space. Inangat niya ang braso niya upang mahawakan ang bebang nito at ihigit papalapit sa kanya. He then smells her breast, in which the fragrant smell comes stronger. This path is very addicting, he thought. Kumusta ang trabaho? Hindi naman nag-react doon si Audrey, sa halip ay iyon ang tinanong nito habang marahan pa rin tinutuyo ang buhok niya. Paniguradong pagod ka. The business is still going well. Lihim siyang napangiti. I'm fine now that I'm with my woman. Hininto ni Audrey ang ginagawa at napamulagat siya ng mga mata nang hawakan nito ang dalawa niyang pisngi at pinatingala ang ulo niya. Dahilan upang magtama ang kanilang mga mata. He thought she would kiss him, but Audrey's voice sounded mad so suddenly. Your woman? How many are there? Ilan naman kaya ang babae mo? What? Agad na nalukot ang noon niya sa tanong nito. I'm only referring to you. Walang iba. Ba't nauutal ka? Tinaasan pa siya nito ng kilay. Because he's not used to saying stuff like this. Kung hindi lang dahil nananawa na siya sa tagal nilang hindi pag-uusap, ay hindi siya basta-bastang aamin agad. But he had wasted so much time and energy before he could even utter these words.